Hayagang humingi ng tawad ang Pangulo ng Iran ngayon sa monarkiya ng Persian Gulf dahil sa pag-atake ng Iranian drone at missile sa mga lungsod nila. Pero ang argumento ay talaga namang matindi. Sinabi ni Pangulong Masoud Pezeshkian ng Iran na ang mga militante ng Islamic Revolutionary Guard Corps dahil sa kawalan ng maayos na pamumuno ay sila raw mismo ang nagpasya tungkol sa mga pag-atake. At sa Tehran, wala talaga silang alam tungkol dito. At ayan, isang oras lang matapos ang ganitong pampublikong paghingi ng paumanhin, muling inatake ng Iran ang paliparan sa Dubai. Pagkatapos nito, inanunsyo ni US President Donald Trump ang tagumpay ng Amerika sa digmaan at sinabing hindi lang humingi ng paumanhin ng Iran, kundi sumuko pa ito sa mga kapitbahay nito sa gitnang silangan. Ito ang unang beses sa libu-libong taon na talo ang Iran ng mga kalapitban sa gitnang silangan. Pagkatapos nito, inanunsyo ni Trump na talo ng Iran kahit na idinagdag niya kalaunan na sa mga susunod na oras ay naghahanda pa rin ang Amerika ng mas malawakang pag-atake laban sa Iran at iniisip pa nga ni Trump ang posibilidad ng isang paglusob sa kalupaan sa Iran. Ako si Alexei Petchy, tara't pag-usapan natin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito, i-like ang episode na ito, at mag-iwan ng kahit anong komento sa video na ito para mas marami pang manonood ang may rekomenda ng YouTube algorithm sa episode na ito. At paki-subscribe din po sa aking Telegram channel na Petchy News, ang link ay nasa description ng video na ito. Doon kami naglalatala ng mga balitang agad naming natatanggap. Opisyal na humingi ng paumanhin ang Iran ngayon sa pag-atake sa mga kalapit na bansang Arabo pero ginawa nila ito sa kakaibang paraan. Ititigil ng Tehran ang pag-atake sa mga kalapit na bansa kung hindi sila atakehin ng mga iyon. Ganito ang pahayag ng presidente ng Iran, si Pezeshkian, na matapos ang pagkamatay ni Ayatollah Ali Khamenei ay naging isa sa 3 miyembro ng pansamantalang namumunong konseho ng bansa. Nagpaumanhin si Pezeshkian sa mga bansang Persian Gulf na 1 linggo nang binobomba ng Tehran gamit ang rocket at drone at tinawag silang magkakapatid. Narito ang pahayag niya. Ako mismo ay humihingi ng paumanhin sa mga kalapit na bansa na inatake ng Iran. Wala kaming intensyon na umatake sa mga kalapit na bansa. Palagi kong sinasabi, sila ay mga kapatid natin. Ipinahayag ng pansamantalang konseho sa sandatang lakas na bawal lang umatake o magpakawala ng misil sa mga kalapit bansa maliban kung tayo ay aatakihin mula sa teritoryo nila. Maganda pakinggan, pero nagsalita si Pezeshkian ng kung ano-anong kalokohan at inamin niyang seryosong humina ang korps ng mga tagapagtanggol ng Islamikong Revolusyon. Sa totoo lang, parang napugutan ng ulo ang kanilang pamunuan. Sinabi ng Pangulo ng Iran na ang sandatahang lakas at korps ng mga tagapagtanggol ng Islamikong Revolusyon ay kumilos umano sa sariling inisyatiba. Ibig sabihin, nasira ang pamunuan ng Iran kaya mga lokal na opisyal ang naglalabas ng mga raketa at drone sa sarili nilang desisyon. Ngayon, di umano, hindi na raw ito mauulit. Kailangan kong sabihin, para sa Iran, karaniwan na ang ganitong kasinungalingan. Paalala lang, noong Enero 2020, pinabagsak ng Iranian Corps ng mga tagapagtanggol ng Islamikong Revolusyon ang isang Ukrainian na pampasahirong eroplano. At noon sa Tehran, sinabi rin nila na ito raw ay isang pagkakamali. Ayon sa kanila, hindi nakatanggap ng utos mula sa itaas ang mga sundalo ng air defense sa lugar at sila mismo ang nat-activate ng air defense at nagpabagsak ng Ukrainian na eroplano. Medyo kakaiba ang tunog pero matapos ang halos 6 na taon, inuulit nila sa Iran at Tehran ang parehong bagay na tipong ay hindi alam ng pamunuan na ang mga sundalo pala ay umatake sa mga kalapit na bansang Arabo. Isang oras matapos humingi ng paumanhin si Pezeshkian sa mga pag-atake sa mga monarkiya ng Persian Gulf, ang operasyon ng internasyonal na paliparan ng Dubai ay biglang itinigil dahil sa pag-atake ng Iranianong drone. May lumabas pang video ng drone attack. Ibig sabihin habang nagsasalita si Pezeshkian sa publiko, nagpapadala ang mga Iranian ng drone sa Dubai. Kahit may utos sa mga tropang Iranian na huwag atakihin ang mga bansang Arabo sa riyon, ayon kay Pezeshkian, naglunsad ang Tehran ng mga drone at missile sa Qatar at Bahrain ngayong umaga.
Bukod pa rito, nasabat ng Saudi Arabia sa disyertong Rub al Khali ang mga drone na papunta sana sa malaking oil field ng Sheba. Ayon sa Islamic Revolutionary Guard Corps, umatake sila sa sentro ng satellite communication. Kasama rito ang early warning radar at fire control, pati na rin ang sentro ng kontrol ng mga operasyon sa impapawid sa Al Dhafra Air Base sa United Arab Emirates. Sinabi pa ng Pangulo ng Iran na ang walang kondisyong pagsuko na hinihingi ng Washington ay isang panaginip na kailangang dalhin nila hanggang libingan. Paalala, sinabi kamakailan ni Pangulong Donald Trump ng US na walang magiging kasunduan sa Tehran at dapat sumuko ang Iran. At kapag ito ay nangyari, makakahanap sila ng bagong pinuno sa Islamikong Republika, sabi ni Trump. Kalaunan, nilinaw ni Trump sa isang panayam sa Axios na maaring mangyari ang pagsuko ng Iran sa di formal na paraan at sinabi niya kapag hindi na sila makakalaban dahil wala na silang makakalaban at wala na silang ipanglalaban. Matapos magsalita si Pezeshkian, nagsalita rin si Donald Trump. Agad niyang sinabi na talo ang Iran sa digmaan kaya humingi sila ng paumanhin pero dinagdag niyang naghahanda ang Estados Unidos ng mas malakas na pag-atake. Maglulunsad ang Estados Unidos ng bagong pag-atake sa mga reyon ng Iran at mga grupong hindi pa tinatamaan ng Amerika at Israel, ayon kay Pangulong Donald Trump. Heto ang kanyang pahayag. Ngayong araw, magkakaroon ng malakas na pag-atake laban sa Iran. Dahil sa masamang pag-uugali ng Iran, kasalukuyang seryosong pinag-iisipan ang opsyon ng ganap na pagwasak at tiyak na pagkasawi ng mga reyon at grupo ng tao na hindi pa itinuturing na mga target noon. Magpapatuloy ang kampanya ng mga pag-atake ng Amerika at Israel hanggat hindi sila sumusuko o na mas malamang tuluyang bumagsak. Ang Iran na matinding winasak ngayon ay humingi ng paumanhin at sumuko sa mga kapitbahay nito sa gitnang silangan at nangakong di na muling babaril. Ibinigay lang ang pangakong ito dahil sa walang awang pag-atake ng Estados Unidos at Israel na gustong sakupin at pasukuin ang gitnang silangan. Matapos ang pag-atake ng Estados Unidos at Israel, tumigil ang Iran bilang siga ng gitnang silangan at naging talunan. Sinabi rin ni Trump na para sa kanya, hindi kailangang gawing demokrasya ang Iran matapos ang operasyong militar. Ang mahalaga, ang bagong leader ng Iran ay maging tapat sa Washington at Israel. Halimbawa, binanggit niya ang Venezuela kung saan si Delcy Rodriguez na pumalit kay Nicolas Maduro ay pumayag makipagtulungan sa mga Amerikano. Mga kaibigan, sinabi ito ni Trump noong Marso 7 pero noong Marso 4 pa lang sa channel na ito sa YouTube. Sa sarili kong proyekto na Teorya ng Sabuatan, nag-isip ako tungkol sa kung ano nga ba ang pangunahing layunin ni Donald Trump sa digmaang ito laban sa Iran. Noon pa, sinabi ko na hindi tunay na taga-suporta ng demokrasya si Donald Trump. Mahalaga sa kanya ang pagbabago ng asal ng rehimen, hindi ang pagpapatalsik nito. Kung di nyo napanood ang episode tungkol sa mga layunin ni Donald Trump sa digmaan, inirerekomenda akong panoorin nyo ito. Dito, nabanggit na inanunsyo ng Estados Unidos ng Amerika ang malakas na pag-atake laban sa Iran sa mga susunod na oras. Nagpapadala ang Amerika at Britanya ng 2 aircraft carrier sa rehiyon at pinag-iisipan ni Trump ang paglusob sa Iran. Tatalakayin pa natin ito ng mas detalyado. Уже в одном из следующих выпусков. Здесь Maglalagay ako ng tuldok-tuldok, ilagay ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung naging interesante at kapaki-pakinabang sa inyo ang episode na ito, maaari ninyong suportahan ang channel na ito sa YouTube sa pamamagitan ng inyong donasyon o bayad na sponsorship subscription gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito o sa pamamagitan ng QR code na makikita sa inyong mga screen. Magpapasalamat ako sa anumang suporta. Hanggang dito na lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.